Sa umpisa ng kwento, isang anghel ang nagkwento na isang araw ay narinig niya mula sa isang tao na dapat niyang mas pag-aralan ang mga tao, at ito ay nag-iiwan sa kanya ng labis na kawalan ng katiyakan dahil hindi niya alam kung paano sila tamang batiin. Gayunpaman, sa ibabaw ng kawalan ng katiyakan, ang napakalaking kuryosidad ay nagdadala sa anghel patungo sa puso ng isa sa mga lungsod ng mga tao, kung saan siya ay naniniwala na magkakaroon siya ng mga kahangahangang karanasan. Samantala, habang umaalis sa kanyang trabaho sa marangyang restaurant, si Tokumitsu ay pagod dahil sa mahabang oras na shift na kanyang natapos. Sa kanyang pag-uwi, siya ay nakakita ng isang kuting na kanyang inampon bilang isang bata, ngunit dahil hindi niya ito maaaring panatilihing kasama, isang kapitbahay na mahilig sa pusa ang nag-alaga sa hayop. Mukhang masyado ng huli upang isipin ito, ngunit sa kasalukuyan, maaari niyang alagaan ang kuting na ito. Sa huli, isang buwan na mula nang magsimula siya ng mataas na paaralan at lumipat ng kanyang sariling bahay. Ang kanyang apartment ay hindi ang pinakamalinis, ngunit isang araw ay aayusin niya ang lahat. Sa sandaling ito, ang kanyang tanging nais ay hindi maramdaman ang kanyang pag-iisa sa lahat ng oras. Hanggang sa bigla na lamang, isang pakpak ng anghel ay pumasok sa kanyang bahay sa pamamagitan ng bintana. Kinabukasan, ang alarm clock ang nagpapagising kay Tokumitsu, at ang kanyang katawan ay pakiramdamang napakabigat na siguradong nahawa siya ng sipon. Sa oras ng almusal, napapansin niya na ang bintana ay naiwang bukas, bagaman palagi niyang isinasara ito tuwing gabi. Ngunit agad niyang napagtanto ang dahilan sa lahat ng ito, isang hindi kilalang babae ang natutulog sa kanyang balkonahe. Naguguluhan ang binata at nagtapos na mabuhos ang kanyang gatas sa kanya, na pagkatapos magsabi ng magandang umaga sa may-ari ng bahay na parabang siya ay nakatira roon sa loob ng maraming taon, nagpa siya itong palitan ang kanyang basang damit. Samantala, nagtataka si Tokumitsu kung ang taong ito ay maaaring isang ata cosplayer na nag-eensayo ng parkour sa kanyang libreng oras, o kung ito ay maaaring bagong prank sa internet. Kaya't isinara niya ang lahat ng mga kurtina upang maiwasan ang pagkunan ng mga kamera sa apartment. Sa pagitan nito, humiling ang babae ng pahiram na damit, at si Tokumitsu ay naghanap ng tuliro sa kanyang mga aparador sa paghahanap ng isang kamiseta. Matapos makakita ng tanging malinis na blouse, humingi siya ng paumanhin dahil ito ay hindi kahit ano paman na mas pinahiram, ngunit siya naman ang nagpapatawad dahil ginamit niya ang balkonahe ng binata nang walang pahintulot, dahil wala siyang ibang lugar na pagtulugan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tawa, habang sinasabi niya na ang kanyang pangalan ay Tokumitsu Shintaro. Pagkatapos ay ginamit ng babae ang unang pangalan ng binata, si Shintaro, upang ipahayag ang kanyang kasiyahan sa pagkakakilala sa isang tao na may ganitong kalinis na puso at na ito ay maaaring tanging gawain ng Diyos. Sa ganitong paraan, nagsimulang pahalagahan ng binata ang kagandahang asal at kagandahan ng estranghero, na nagnanais na pasalamatan ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ni Shintaro. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na siya ay namumuhay mag-isa lamang, at na-impress si Tawa na mag-isa siyang nakatira sa mansyon na ito na may maraming bintana. Hinaharap nito, kailangan ni Shintaro na ipaliwanag na ang kwartong ito ay ang buong bahay niya, hindi ang buong gusali na may karamihang mga bagay na nakakalat sa paligid. Iniisip ni Tawa na ang apartment ay isang silid na imbakan, at ang disenyong ito ng babae ay nagpapag-isip sa may-ari ng bahay na may mali sa kanya. Bukod dito, tinatanong niya kung bakit siya natutulog sa balkonahe. Ngunit walang sagot sa tanong, naalala ng babae na kailangan niyang bayaran ng kabaitan sa paraan man. Kaya hiniling niya sa binata na sabihin sa kanya nang walang takot kung ano ang maaari niyang ibigay kapalit, habang siya ay masyadong malapit at patuloy na nag-insist na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya. Nawalan ng kontrol si Shintaro at sinabi na wala siyang nais. Kaya nagsisisitawa at nangako na kahit magluto man lang para sa may-ari. Ngunit walang mga sangkap sa bahay dahil ang lalaki ay kumakain lamang ng frozen food na may Coca-Cola. Dahil dito, nagpa siya ang babae na mag-ambag ng kaunting paglilinis. Ngunit habang nagmamadali siya patungo sa balkonahe, siya ay nadapa sa isang banta ng napakakakaibang mga magasin. Swerte na hindi niya nakita kung ano ang nangyari dahil abala siyang naghihiwalay ng away ng mga pusa upang tuparin ang talata na, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Pagkatapos nito, naglagay si Shintaro ng mga band-aid sa mga nasugatan na daliri ng babae at sinabihan siyang magpalamig dahil minsan, ang mga pusa ay nag-aaway ngunit sila ay nagmamahalan sa mga bubong ng kapitbahayan. Nakikita ang kalinisan ng babae, nauunawaan ni Shintaro na maaaring may mga dahilan ito upang tumakas mula sa tahanan ngunit paalala sa kanya na peligroso para sa isang babae na matulog sa labas. Kaya kailangan niyang isaalang-alang na bumalik sa tahanan. Gayunpaman,
Ipinaliwanag ni Tawa na siya ay nakatira sa langit, sa abode ng Diyos, at na siya ay isang anghel. Nakakatawa para kay Shintaro na marinig ang kanyang naririnig, ngunit madali niyang napagtanto na seryoso ang babae. Kaya siya ay nagulat habang sinasabi ni Tawa sa kanya na bumaba siya sa lupa sa utos ng Diyos at kumakatawan sa mga anghel sa isang misyon upang malaman ang tungkol sa mga tao. Sa gitna ng pahayag na ito, talagang nakita ni Shintaro na seryoso ito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ay naniniwala dahil sa kanyang isip, malinaw na si Tawa ay tumakas mula sa isang silid pasyalan o isa sa mga magaganda at binababae na nagtutulak ng ilang pangkalahatang kurso sa computer. Sa wakas, humiling ang kakaibang babae na makapaglakbay ng ilang araw sa bahay ng binata. Ngunit habang ang alarm clock ay nagpapabatid na may natitirang kalahating oras para sa trabaho, si Shintaro ay nagmamadali upang palabasin siya, sa hindi man lang pangako na samahan siya sa pagsakay sa bus stop. Matapos ang lahat ng kaguluhan, kumuha ng malalim na hininga si Shintaro at naniniwala siya na ginawa niya ang pinakamahusay na desisyon. Sa huling hapon, pagod na pagod ang binata dahil sa lumalalang sipon, kaya pinayagan siya ng boss na umalis ng maaga sa trabaho. Sa kanyang pag-uwi, nagtataka siya kung totoong bumalik si Tawa sa bahay, tiyak na hindi na niya ito makikita pa hanggang sa dumaan siya kay Shintaro na kasama ang isang kakaibang matandang lalaki na nag-anyaya sa kanya na pumunta sa isang hotel. Naharap sa sitwasyong ito, kumapit siya kay Tawa sa palso at inilayo siya. Ngunit kapag oras na upang magturo sa anghel tungkol sa hindi pagtitiwala sa mga estranghero, nahulog sa lupa ang binata at naglaho. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Shintaro sa kanyang bahay, at si Tawa ay sobrang nag-alala sa tabi niya na kahit luha ng kasiyahan ay bumuhos. Sa pagkakarinig mula sa binata na mas mabuti na siya, tiningnan ni Shintaro ang paligid at napagtanto na ang babae ay naglaan ng lahat ng oras na iyon sa pag-aalaga sa kanya. At pagdating dito, nag-alok siya ng lugaw na may gatas at asukal na gawa sa natitirang tinapay, dahil hindi niya nakita ang bigas sa bahay. Masaya si Shintaro na kumain ng isang bagay na hindi pa niya kailanman natikman dati, ngunit sa parehong oras ay nahihiya ng pilitin siya ni Tawa na painumin siya. Sa huli, sumuko siya at masaya siyang kumakain ng isang napakasarap na niluto ng isang taong sobrang nag-aalala sa kanya. Matapos tamasahin ang bawat segundo ng espesyal na sandali na ito, nagpatuloy si Shintaro sa kanyang inaakalang sermon, na itinigil na niya sa kalsada, na nagbabala kay Tawa na huwag magtiwala sa mga estranghero dahil maraming masasamang tao sa mundo. Sinusubukan ng anghel na ipaliwanag ang kanyang aksyon sa pagsunod sa lalaking iyon ngunit hindi sapat ang kanyang nasabi. Kaya't binasag ni Shintaro ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng kanyang bahay na pansamantala ang tirahan ng ilang araw, dahil wala talaga siyang ibang lugar na mapupuntahan si Tawa. Sa mabuting balita, mahigpit na niyakap ng babae si Shintaro, na alam na ang babae na ito ay medyo baliw at makakalimutin ngunit sa tingin niya ay isang mabait na babae, hindi babae. Susunod, nagkomento ang may-ari ng bahay na tiyak na mahirap na dalhin siya roon, ngunit sinagot ni Tawa na ito ay ang pinakamadali sa mundo dahil kayang niyang lumipad. Kaya, habang gumagawa muli ng parehong mukhang hindi naniniwala ang binata, ngayong pagkakataon, kumalat siya ng kanyang mga pakpak na anghel upang walang duda na hindi siya anghel. At gayunpaman, paggising niya kinabukasan, tiyak na panaginip lang ang lahat para sa binata, hanggang sa magising ang anghel sa kanyang tabi at ibinagsak muli ang lahat ng kanyang katiyakan sa alulod. Nagtanong si Shintaro kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kama, ngunit pinaalala sa kanya ng babae na iyon ang tanging kama sa apartment. Nakita na nga niya na talagang dinala niya ang isang anghel para makipagsapalaran, nakita ni Shintaro ang kanyang damit na unti-unting naglalaho sa kanyang balikat, kaya nagmadali siyang sabihan itong palitan ng damit para bumili ng kape sa kalye. Pagdating sa kanto ng tindahan, nakikita niya ang ilang bigas na bibilhin, habang ipinapakita ni Tawa ang isang steamed bun na bonus na pagkain para sa mga kumukuha ng ilang stickers mula sa packaging. Sa kasiglahan, ang anghel ay nagpakita ng kanyang mga pakpak sa labas, kaya kailangan ni Shintaro na ibalik siya sa tamang direksyon upang maiwasan ang gulo sa loob ng tindahan ng grocery. Pagbabalik sa bahay, humihingi siya ng paumanhin para sa di inaasahang kasiyahan at ipinaliwanag na natutunan niyang panatilihing nasa loob ang kanyang mga pakpak habang nasa lupa dahil nagbasa siya ng gabay sa buhay sa lupa para sa mga mababait na bata na interesado sa paksa. Tinanong ng tao kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga anghel sa buhay, kaya ipinaliwanag ni Tawa na sila ay nagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa mga tao at nag-aalaga ng mga kaluluwa upang hindi sila maliga sa pagitan ng langit at lupa. Iniisip ni Shintaro na mahirap na trabaho ito dahil maraming tao sa mundo,
habang tinapos ni Tawa sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagdadala ng kaligayahan sa mga tao ay isang paglilingkod din ng anghel. Gayunpaman, nang tanungin ng lalaki kung ano ang ginagawa ng mga anghel upang lumikha ng kaligayahan na ito, napagtanto ni Tawa na hindi pa niya ito natuklasan, ngunit pinagpapalagay niyang pinadala siya ng Diyos upang malaman ito. Mamaya, kumakagat si Tawa ng isang piraso ng steamed bun na dala niya at pangako na kakainin niya ito araw-araw kung kaya niya. Ngunit alam ni Shintaro na ang pagbili nito araw-araw sa kanto ng tindahan sa kanilang lugar ay aaksayahin lamang ang pera na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang bawat buwan. Kaya naman, nagpasya siyang simulan na niyang magluto mula ngayon. Kaya naman, inanyayahan niya si Tawa na bumili ng mga sangkap, pati na rin ang mga bagay na kailangan niya para sa pang-araw-araw na buhay tulad ng toothbrush. At muli na namang, ipinakita ng anghel na ilabas ang kanyang mga pakpak at nagpakita na siya ay magiging isang abala pa rin sa kalsada. Bago sila umalis, inilagay ni Tawa ang kanyang kamay sa noo ni Shintaro upang makita kung bumaba na ba ang lagnat, at hindi na naman niya mapigilan ang kanyang hiya. Pagdating nila sa mall, sa sobrang kasiyahan, naniniwala ang anghel na isang palasyo ito at tumakbo siya ng mas mabilis. Sinundan ni Shintaro ang bago nilang bisita at sinubukan niyang panatilihing malapit sa kanya upang bumili ng mga bagay na kailangan nito. Nag-alok ang babae na mag-floatate ng shopping basket sakaling maging mabigat ito, dahil kailangan lumabas ang kanyang mga pakpak para dito. Pagtanggi sa alok, syempre, nilagyan ni Shintaro ng ilang chopsticks ang basket, habang tila interesado si Tawa sa isang mug na may larawan ng pusa na kanyang nakita. Ngunit dahil sapat na ang mga tasa ng may-ari ng bahay, napakahiya siya na tanungin pa ito. Sa paligid nila, nahuhumaling ang mga tao sa hitsura ni Tawa na parang prinsesa, kaya't nagpa siya si Shintaro na bumili ng mga damit para hindi masyadong mapansin. Pagpasok sa tindahan, nakahinga ng maluwag ang binata dahil may pera siya upang makabili ng isang blusa o dalawa dahil sa kanyang ipinondo mula sa trabaho na kanyang ginagawa. Kaya't ipinipilit niya na si Tawa ay tumingin sa paligid at subukang isuot ang lahat ng mga modelo na kanyang pinakagusto. Nag-alok ng bagong koleksyon ng isang nagtitinda sa anghel, at siya ay nasisiyahan sa pagpili ng mga piraso na nais niyang subukan. Nang pumasok si Tawa sa fitting room, nagpapahayag ang nagtitinda na napakaganda ng girlfriend ni Shintaro, ngunit tiyak na ipinaliwanag niya na hindi iyon ang iniisip nito. Sa gitna nito, habang nagpapalit, iniisip ni Tawa na tinanggap siya ni Shintaro kahit na hindi nito lubos na kilala. Kaya't iniisip niya ng paraan upang bayaran ng kabutihan at kabaitan, dahil sinabi niya kanina na ang pagdala ng kaligayahan ay kanyang tungkulin. Kaya't lumabas siya ng fitting room na may isang kasuotan, hawak ang kamay ng binata, at pangako na gawin siyang masaya, na nagpapagawa sa lahat na palibutan na isang marriage proposal ang nangyayari. Sa kanilang pag-alis sa tindahan, nakahinga ng maluwag si Shintaro na hindi siya masyadong nahihiya sa pampublikong pagpapahayag na iyon, hanggang sa tanungin siya ni Tawa kung ano ang kanyang iniisip sa kanyang bagong kasuotan. Sa loob, sinasabi niya kung gaano kaganda ang kanyang hitsura, ngunit sa labas, masasabi niya lamang na bagay ito sa kanya. Pagkatapos ay bumili sila ng pagkain at bumalik sa bahay. Pagdating, pagod na si Shintaro at iniisip na niya na dapat ay ganoon din si Tawa, lalo na't araw ng linggo ngayon at siksikan sa mall. Ngunit sinabi ni Tawa na sobrang saya niya dahil kasama niya si Shintaro. Dagdag pa niya, nakita ni Tawa sa mga binili ang mug na may larawan ng pusa na matagal na niyang gustong bilhin, at dahil dito, pareho silang nahihiya sa harap ng sandaling ito ng pagmamahalan. At iniisip ni Shintaro sa kanyang sarili na siya rin ay sobrang nag-enjoy kasama ang misteryosong anghel na ito. Habang bumababa ang gabi, hinati ni Shintaro ang kama kasama si Tawa muli at naalala na hindi niya dapat binili ang isa pang kama.